Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, let's go. Our gospel reflection for today, Jesus calls Philip and Nathanael, taken from John 1, verses 47 to 51. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nagustuhan ko dito yung sinabi niya na, sabi ni Jesus dito, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?" Parang ang gustong sabihin ni Jesus dito kay Nathanael, na kaya ka lang ba naniniwala dahil may sinabi ako, no? Pero pag hindi niya sinabi yon, wala, 'di ba? Kaya yun yung nagustuhan ko kasi yung personality ni Jesus, hindi siya agad yung pag may sinabi kayong that's it. Lagi siyang may mas malalim na gustong pick upin sa sagot natin. So mamaya, no, dito, ma-expound ko yun na kung bakit niya sinabing, do you believe? Parang ano yung gusto ni God na marinig doon kay Nathaniel. Hindi yun dahil na nakita siya yung gano'n. Bale, ang sinasabi mo, Mm. pagka nakita ka ni Jesus, Oo. meron na agad siyang idea Oo. kung ano ka, ano ang puso mo, parang ganon. Yung approach ni Jesus sa tao na pagka may sinabi siya pagkatapos naniwala ka, that's it, hindi. Parang sasabihin niya, ba't ka naniwala? Parang yung gano'n, hindi yung basta Parang naniwala. gusto rin na niyang Oo. ma-affirm Yan. na Mas deeper dapat. okay. Yan. Ako naman, ang nagustuhan ko, see heaven open. Yan. Ayan. Nung makita ni Jesus, na-affirm niya, parang yung sinasabi mo, na-affirm niya na talagang naniniwala siya kay Jesus. Yun yung sinabi. Ano mangyayari? You will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Pinakikita ko sa iyo kung ano yung nasa heaven. No? Bubukas yan at makikita mo talaga ang ganda. Yung pangako niya parang binigyan ka ng view. Ayan, ito yun. Ang isa pa ron kasi, si Jesus pinakita niya, kita niya yung puso ng tao. Diba? Hindi pa niya talaga kilala yun eh. Pero sinabi niya, there is no duplicity in him. Totoong tao yan. Di ba? So yun nga yun sinabi mo, tinest niya ngayon. Kasi nung sinabi ni Jesus yun, I saw you under the fig tree. Pero sabi ni Nathaniel, eto para siya si Peter din eh. Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. No? Ibig sabihin, nakita ni Jesus na ni-reveal din sa kanya nung Father. Yes. So, yan, parang sinabi na no, you will see greater things, sabi ni Jesus. At pinakita nga ni Jesus na yung heaven will be open and the angels of God
descending of the Son of Man. Ibig sabihin, talagang makikita niya yung preba na si Jesus nga is really the Son of Man. Amen. Yeah, Okay. So yung sinabi mo yung see heaven open. Pag ikaw sinabihan nito, you will see heaven open. Ibig sabihin, there's something in you. No? Parang may reward ka na ikaw makikita mo yan. So ba't nasabi ni God kay Nathaniel yun? Kasi, di ba yung sinabi niya na you're son of God, yung parang yung faith niya kay Jesus, di ba? So dahil yun yung pagkakita niya kay Jesus as an ordinary man, di ba? Mas better sight yung promise ni God na makikita niya, which is yung heaven nga, tsaka yung iba pa, because of his faith. Yan. Okay? So, yung message naman Sa sa atin. atin, kasi sa ordinary buhay natin, no, lagi tayong may may kondisyon. No, pag nagdadasal, Preba. pag nagdadasal tayo minsan, like sabihin natin, Lord, wala akong pera, kailangan meron akong kailangan bayaran o kailangan bilhin. Pagkatapos di nagdasal ka, biglang nagkaroon ka. Tapos punta ka ng simbahan. Thank you, Lord. Thank you. Naniniwala ka lang ba dahil binigyan kita ng pera? Parang ganun yun eh. Tapos kasi, alam mo ba't natasasabi ni God sa atin yun? Kasi right after that, next month, wala ka na naman pera. Kasi kung nagtiwala ka, kahit mawala yung pera mo, hindi ka na ulit mag-uuli. Kaya, ibig sabihin, nagtiwala ka lang dahil binigyan ka. Eh pag wala, hindi ka nagtitiwala. So, yun yung pumasok sa akin na parang, kaya mo lang nasasabi yan kasi may natatanggap ka o may nakikita kang maganda na gusto mong makita. Pero kung yung natanggap mo, ayaw mo, pero hindi mo alam na may purpose si God doon. Pareho pa ba ang sasabihin mo? Is it, I am the Son of God? Sasabihin mo ba yun? So, yun yung sa akin. Parang, kaya, tagus talaga to sa mga taong, it happened to me before, di ba? Even now, pero, mabilis, importante po dito yung bumabalik tayo sa faith natin. Amen. Ayan. Maganda rin yung nasabi mo nga na parang tinitingnan ni Jesus, dapat sa'yo mauna ang faith mo. Before, hindi ka pareho ng iba, nabigyan muna sila ni Jesus at saka pala sila niniwala. Mas maganda yung nauna yung faith mo. Because sabi nga ni Jesus, you will see greater things. Yung ibig sabihin, mas talagang maganda ang ibinibigay ng Panginoon doon sa mga naniwala na kay Jesus kahit hindi pa niya na susubukan. No? Faith, yan ang tinatawag na faith. Ngayon, ito kasi minsan na nagagamit natin ito. Sabi natin, kung halimbawa, binigyan ka na Jesus ng mga blessings, minsan naisipin mo, simula ngayon, maniniwala na ako kay Jesus. Pero halimbawa, naniniwala ka na kay Jesus. Sabi mo, Lord, I believe in you, di ba? That you will provide for anything that I need. Yan, halimbawa, ganun ang prayer mo. Pagkatapos nun, dumating ang blessing. Pwede mo na sabihin, ay, totoo talaga na si Jesus is providing for all my needs. Nakita natin doon, the more ngayon na talagang lalalim yung faith mo. Habang lumalalim ang faith mo, God will continue to provide abundantly. Yan yung Kaya nga sabi natin, di ba? Alam mo, kung hindi ka nag-tiwala agad kay God, parang ang hirap mo makita na yung blessings ay darating at the right time. Pero pagka naniwala ka, parang laging affirmation, laging ina-affirm mo, Lord, thank you talagang hindi mo kami pababayaan. Alam mo sa experience ko, no? Kasi medyo hindi ko naman sinasabing lumagpas na ako sa ganun. Pero ibig ko sabihin, kumbaga sa grade 1 siguro grade 2 na ako, no? Kasi, di ba po alam naman natin 4 years old, hindi na ako nakakalakad.
So, hindi na ho talaga ako nakalakad kasi polio po yan. No? So, pero kahit po ganun, talagang nagdadasal pa rin ako. Lalo na nung siguro nung high school hanggang college, kahit nung nasa ano ko, nag-intern, nagdadasal pa rin ako na, Lord, alam ko yung miracle happens. Kahit alam ko walang polio na nakakalakad, alam ko pag gusto mo akong makalakad, makakalakad pa rin ako. Talagang dinadasal ko. Ako lang mag-isa, walang nakakaalam nun, ano. Eh ngayon, alam na ninyo ngayon. So, dinadasal ko pa rin yan. Umiiyak ako. Hindi ako nakikita ng magulang ko kasi alam nila masaya ako, ganun ano. Pero syempre nakakalungkot, hindi ka nakakalakad. Pero alam nyo talagang dumating sa peak na talagang sabi ko, eto, huling dasal ko na to, sabi ko. Tapos, tinanggal ko yung brace ko. Sabi ko, kung makakalakad ako, kapag tanggal ko ng brace ko, magiging normal na ako. Eh, bumagsak ako. That is the time na hininto ko na po yung dasal ko na gusto pang makalakad ng normal, na tinanggap ko na. Ngayon, dahil tinanggap ko na po yun, edi, the more, ito yung sinasabing, di ba sabi, pag dumadating yung blessing, di mo sinasabi, oh, hindi pala si God, gano'n, di ba? Eh, nung nag-asawa ko, napilay pa nga po ako yung dating pilay na paa, na fracture pa. So, tapos after pa nun, na-fracture pa ulit. Alam mo, dahil nga na nakita ko na si God sa buhay ko at tinanggap ko na, no? Na yun talaga yung gusto niya para sa akin. Pag may nangyayari sa akin ganong physical, hindi ko po na yun kinukwestiyon. Sinasabi ko, yung sinasabi mo na, yung faith ko na, Lord, anong purpose? No? Meron ka sigurong magandang purpose dito. Kahit na po nega yung nangyari. Kaya hindi po ako nadidismaya. Hindi po ako ano ba yun? Hindi. Wala po. Siyempre, masakit. Kaya nakaganon ka. Pero hindi po ako yung magiging depressed. Kasi alam ko na si God may purpose siya. Kaya nangyayari sa akin yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na kunyari, may dinasal ka. Hindi binigay, o binigay, natuwa ka, tapos hindi binigay, sasabihin mo, "Ay, hindi naman pala siya yung Diyos kasi hindi binigay." Hindi na magiging ganun ang reaction mo. Kasi yung faith mo is nabuo na eh. Whatever happens, hindi na mawawala. So Yeah. yun, my happiness is really fulfilled. Whatever happens to me. Kasi natanggap ko na si God takes care of me whatever happens. Yeah. No? Wala ka ng dagdag. Bukas na lang ulit. Okay. See you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.